Habang abala si Yeyan na pinagpuputol-putol ang itim na galame ng pusit na lalaki, saad nito na wag nang magpagod pa ang ating bida dahil hindi siya nito magagawang talunin. Mayabang pang-asak ng lalaki na kung may sisisihin man sa pagkamatay ni Yeyan ito'y walang iba kundi ang mga elder, dahil ang mga ito ang nagdadala sa kanya ng mga disciples upang patayin. Umaalingaw pa ang malakas nitong pagtawa dahil aniya ay nasa mood siya, na mas padaliin at gawing komportable ang pagkamay ni Yeyan. Halos lamunin na ng itim na kapangyarihan ng lalaki ang buong lugar, ngunit hindi man lang natitinag ang ating bida na handang suungin ang matinding panganib. Nang makahanap si Yeyan ng pagkakataon wala na siyang balak na palampasin ito, kaya't agad na ginamit ang 20-fold attack speed upang umatake sa halimaw na lalaki. Kasabay ng di masukat na bilis ni Yeyan ang pagbalot sa kanya ng bilog na liwanag, na nagsisilbing pananggalang sa malakas na dark technique ng kalaban. Agad na pawi ang pagmamayabang ng pusit na lalaki nang hindi niya inaasahang magagawa siyang malapitan ni Yeyan, gayong ibinigay na niya ang kanyang buong lakas na binaliwala lang ng ating bida. Walang pakundang ang pagwasiwas ng espada ang ginawa ni Yeyan, kaya't pira-pirasong nahati ang katawan ng lalaki. Bagaman matinding na pinsala batid ni Yeyan na hindi ito ikamamatay ng lalaking, nagsisimula ng lumayo sa pagbabaka sakaling makatakas. Isang malakas at pambihirang atake ang muling pinakawalan ni Yeyan, dahil wala siyang balak na patakasan o hiwatan ang kanyang kalaban. Nagawa namang ilaga ng lalaki ang unang atake ni Yeyan, ngunit ang mga sumunod na atake ay direktang tumama sa katawan nito. Halos leeg at ulo na lang ang natitirang hindi pa napapadaanan ng espada, ngunit dahil sa evil technique na taglay ng pusit na lalaki, buong kumpiyansa itong hindi siya magagawang mapatay ni Yeyan, gayong isa siyang immortal na hindi mapapatay ng alinmang sword energy. Bigla namang sumulpot sa likod ng lalaki ang ating bida na kanina lang ay nasa harap niya, saka seriusong tanong kung sino ang nagsabing layunin niyang patayin ang lalaki. Mabilis niya itong dinaklot sa batok na parang sabunging manok, hindi naman mapigilan ng lalaking magpupumiglas at magtangkang tumakas. Hindi nalingid ang matinding pinsalang natamo ng kalaban kaya't malaya na si Yeyong gamitin ang kanayang finaling move. Sinimulang nilang lamunin ang enerhiya ng pusit na lalaki kaya't nagsimulang magkumawala ang maitim nitong kapangyarihan, gayunpaman wala itong nagawa kundi yapyusan ang kanyang malupit na katapusan gaya ng mga naunang nakalaban ng ating bida. Tagumpay ang ginawang pag-devour ni Yeyan sa lalaki kasabay ng paglaho nito. Natanggap din ng ating bida ang 2,200 na karagdagang experience points. Natano ni Yeyan mula sa di kalayuan ang panghuling layer, walang pag-aatubili at may pananibik niya naman itong agad na tinungo, upang malaman ang ani ay nasa loob ng 7th layer. Mula sa labas lahat ng mga nakakita ay hindi makapaniwalang may disciple na nakaabot sa 7th layer, tanong pa ng ilan kung kailan pa huling nagkaroon ng ganoon kalakas ng kapangyarihan sa loob ng Kaiyun sect. Ramdam ni Yeyan ang lakas ng kapangyarihan pagpasok pa lang sa finale layer ng pagoda, bumungad naman agad sa kanya ang isang nakatalikod na magarang upuan. Mula dito saad ng isang magandang babae na nakamamanghang nakaabot sa finale layer, ang isang talentadong fifth stage pa lang ng Transcendent Realm at nagawang talunin ang lahat ng katunggali sa 6 na layer. Agad itinanong ng magandang babae ang pangalan ng lalaking nakarating sa huling pagsubok. Pagpapakilala naman ng ating bida na siya si Yeyan kasunod nagpaghahamang simulan na nila ang laban. Mabilis na lumapit sa kanya ang mapang-akit na dalaga sa kasinabing, hindi gusto ng mga babae ang meniping lalaki kasabay ang pagdampi ng daliri nito sa kanyang baba. Walang pag-aatubiling itinulak naman ng ating bida ang dalaga, at animoy inis na pinalayo ito mula sa kanya. Agad na bumalik ang babae sa pagkakaupo na halatang nagulat sa naging reaksyon ng ating bida. Saad pa niya na si Yeyan ay isang lalaking walang interes sa mga babae. At dahil sa katangian niyang iyon lalong nag-igting ang pagnanais ng dalaga na mapatay ang ating bida, kasunod nito pinakawalan niya ang napakalakas na awarang bumalot sa buong lugar. Hindi naman nagpatinag si Yeyan na nanatiling nakatayo sa kabila ng malakas na puwersa. Mabilis niyang itinuon sa lupa ang espada upang mapigil na madala siya ng mas lalong lumalakas na puwersa, dahil sa nag-uumapaw na spiritual power ng magandang babae. Matapos pakawalan ito at nakitang nanatiling walang pinsala si Yeyan, napagtanto ng babae na hindi isang bastahang disciple ang kanyang kaharap. Agad ginamit ng babae ang taglay na bilis upang atakihin ang abalang si Yeyan,
ngunit gaya ng inaasahan na gawa itong iwasan ng ating bida sa pamamagitan ng 20-fold attack speed. Takang tanong ng babae kung nasan na si Yeon matapos nitong hindi man lang makita, ang ginawang pag-iwas ni Yeon sa mabilis niyang pag-atake. Kasabay ng paglingon sa likuran reklamo ng babae na 2 beses na niyang nilapitan si Yeon, ngunit 2 beses din siya nitong iniwasan. Kahit na nagawang iwasan ni Yeon ang atake, nag-iwan pa ng kaunting apoy sa kanyang damit ang ginawa ng babae, kaya't napagtanto niya na marahil wala na siyang isang kamay sakaling napunterya nito ang tiyan niyang braso. Sa pagkakataong iyon sigurado na si Yeon na hindi bastahin ang babaeng kanyang kaharap, kaya't batid niyang kinakailangan niya ng dobleng pag-iingat. Sa isang banda matamis na ngiti pa ang ipinukol ng babae sa ating bida, saka sinabing ang susunod niyang atake ay sisiguraduhin niyang hindi na maiiwasan pa ni Yeon. Ngunit bago pa umatake ang babae, nauna nang pinakawalan ni Yeon ang Flaming Stormy Slash, kasabay ang paglabas ng apoy na anyong dambuhalang dragon. Pag-amin ng babae na nakamamangha ang kakayahan at kaalaman ni Yeon sa martial arts, gayong nasa first stage pa lang siya ng Transcendent Realm. Gayunpaman saad ng babae na hindi ito gagana sa kanya, kasunod ang pagpapakawala ng mga maliliit na representasyon ng kanyang kapangyarihan. Agad na naging dambuhalang gulong ang kanina lang ay maliit na bilog, gamit ang Jade Wheel of Spirituality. Layunin ng babae na tapusin ang aniyay pagka-arrogant ng ating bida. Nagtama ang 2 malakas na puwersa sa ere at parehong hindi magpatalo ang bawat kapangyarihan, gayunpaman buong konsentrasyon na lalong pinalakas ni Yeon ang kanyang atake, na hindi naman inasahan ng babae, kaya't gulat na lang itong nanlaki ang mga mata. Pilit niyang itinaas ang depensa laban sa papasugod na drogang apoy, ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang lampasan ang lakas ng atake ni Yeon. Napatalo na lang paatras ang babae dahil wala na siyang magawa kundi umatras. Pag-amin pa niya na hindi niya inaasahang may kakayahan si Yeon na pagsamahin ang sword energy at flames. Kasabay ng pag-atras, ginamit ng babae ang kanyang aura boundary upang harangan ang papasugod na drogang apoy, agad pa itong tumalon sa ere sa kainutos na eye trap ng malaking bitik ng yelo ang walang hiwat sa pagsugod na dragon flame. Inipon ng nasabing boundary ang enerhiyang pinakawalan ni Yeon, saka ito pinasabog na nanggalit naman sa buong lugar. Malakas na bumagsak sa sahig ang sandalyas ng babae, saad pa nito na sagana si Yeon sa mga panlilinlang. Gayunpaman, saad pa ng babae na kung iyon na ang lahat ng kakayahan ni Yeon, 100% na ang pagkatalo nito laban sa kanya. Agad namang napansin Yeon ang ginagawang panggamot ng babae sa kanyang sariling sugat, kaya't nakaisip siya ng isang magandang bagay. Habang nangangalap ng enerhiya sa paligid, saad ng babae na kahit isang gwapong lalaki ang ating bida gaya ng inyong taga-recap, hindi niya gusto ang isang lalaking mas mahina kesa sa kanya. Utay-utay na lumalaki ang enerhiyang hawak ng babae sa kanyang palad, at naging dambuhalang liwanag na may kakayahang patumbahin sa isang atake ang anumang kalaban. Wala namang balak na sumuko ang matapang nating bida at handa niyang tapatan ang kitikot takot na lakas ng babae. Kasunod ng ilang pagkumpas ng daliri ang pag-ilaw ng mata ni Yeon, kasabay ang paghahanda upang umatake gamit ang Seal of Blood God. Dambuhalang apoy na may kuryente ang agad na nabuo sa paligid ni Yeon, pagbabantang saad pa niya na maghanda na ang babae sa nalalapit nitong kamatayan, dahil napagtanto na niya ang tamang paraan upang talunin ito. Sinubukan pang mas patibayin ng babae ang kanyang depensa at mas pinalaki ang nagliliwanag na bola, ngunit nang magsalpukan ang 2 malakas na puwersa, nilamon lang ng malaking apoy ang kapangyarihan ng babae. Hindi inaasahan ng babae ang ganoong atake mula kay Yeon, gayong walang nagawa laban dito ang napakalakas niyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, dahil sa lakas ng puwersang bumalot sa 7th layer ng pagoda, ramdam ni Lee Chingzo ang malakas na kapangyarihan mula sa labas ng Kaiyun sect. Habang abala sa pameditate, na aga ng malakas na pagsabog ang kanyang pansin, kaya't tanong niya kung may disciple ba na nagawang makarating sa panghuling layer. Habang tulog ang langgo sa alak na si Elder Chu, napapatawa na lang ito, dahil 2 beses niyang naramdaman ang mabilis na pagtaas ng lakas ni Yeon. Kasabay ng pagkawasak ng depensa ng babae ang patuloy na pagsugod ng kapangyarihang apoy ni Yeon, kaya't agad na tumalan-talon upang iniwas ang babae. Hindi pa ito makapaniwala sa nangyayari at naitanong kung paano nalaman ni Yeon ang kanyang kahinaan. Habang abala ang babae sa pag-iwas sa kanyang atake, nahanap naman ni Yeon
ang perpektong pagkakataon upang sumugod ng at umatake gamit ang pambihirang bilis. Agad namang nagbago ang anyuang magandang babae at naging humihikbing paslit, na nagsabing sawa na siya sa pakikipaglaro. Gulat na nanlaki ang mga mata ng ating bida habang papasugod tanan ang umaapoy na espada, dahil hindi niya inaasahang isang paslit ang kanyang kalaban. Mabilis niyang binawi ang kamay kasabay ng pagbalik ng atake, upang hindi matuloy na mapatay ang paslit na bata. Napapikit naman ang bata kasabay ng paghikbi, dahil akala niyang haharapin na niya ang mapait na katapusan. Malakas na humagugol ito ng iyak sa kasinabing hindi niya inaasyang, sa haba ng panahon ay magagawa siyang ibuli ng isang tao ng ganoon. Napakamot na lang sa ulo si Yeyan na hindi alam kung ano ang sasabihin upang mapakalma ang paslit. Patuloy sa pag-iyak pang tanong nito kung kailan nalaman ni Yeyan ang tunay niyang katauhan. At bakit nito naisip na gumamit ng spiritual power upang umatake? Paliwanag naman ng ating bida na nagsimula ito nang hindi masaktan ng Crimson Flame ang babae, at napagtanto niyang hindi katulad ng lalaki sa 6th layer ang babae, matapos nitong paghilumi ng kusa ang kanyang sariling sugat, na nangangahulungang isa siyang spiritual being at hindi bastahing nilalang na mabilis mag-recover. Inis man ngunit sumang-ayon na lang ang paslit sa ating bida, saka nagpakilala si Bai Chen, ang guardian spirit ng 7th layer ng pagoda. Isip-isip ni Yeon na ang spirit na nasa kanyang harapan ay nabuo dahil sa aura ng mundo. At napakahirap para sa isang ordinaryong martial arts technique na matalo ito. Tanging attacking may spiritual power ang gagana dito. Hindi inasahan ni Yeon na ang Wrath of the Blood God na nakuha niya sa Lee family ang makakaayos nun. Tanong ni Yeon sa spirit na bakit ito nagdadamit ng katulad nun. Sagot ng spirit na nakakabagot sa tower na iyon, sabay tanong sa ating bida na kung bawal bang magsaya sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang matanda. Napagtanto ni Yeon na talagang bata ang spirit na ito. Sinabi ni Yeon na ngayong nakapasa na siya sa 7 layer of trial, ay kukunin na niya ang kanyang rewards kaya aalis na siya. Masaya siya dahil hindi lang siya nakakuha ng madaming practical experience, kundi makakakuha din siya ng maraming spirit stone. Biglang hinatak ng spirit si Yeon habang sinasabi na ang rewards na ibibigay ng elder sa Kaiyuan sect ay wala lang kumpara sa ibibigay niya. Kaya wag muna ito umalis at sumama ito sa kanya. Nagtonggo sila sa isang malaking pintuan. Sinabi ng spirit na sa totoo lang ay matapos makapasa sa 7th layer ay may hansa na makakuha ng special na reward mula sa kanya. Gaya ng first class divine reward. Matapos silang makapasok sa silid ay sinabi ng spirit na maaari si Yeon pumili ng isa sa mga divine class martial arts. Nagtanong si Yeon na kung totoo ba na pwede siyang pumili ng isa sa mga divine class martial arts. Dagdag pa na sinabi ng spirit na may hansa. Sabay tanong na ano ang mga pamantayan ng spirit para magkaroon ng tsansang makakuha ng divine class martial arts dito. Masayang sagot ng spirit na dapat ay gwapo ka. Hindi nakapagsalita si Yeon matapos marinig iyon. Sinabi ni Yeon na nakapili na siya ay kukuhain niya ang isang iyon. Ang nasa kanilang harapan, sinabi ng spirit na iyon ay ang Swords of Nirvana, at sinabi na may malinaw na mata si Yeon. Ibinigay na ng spirit ang manual at sinabi na ang martial arts na iyon ay ang kanyang pinakasumasabog at pinakamalakas na secret manual. Inaasahan niya na sasanayin ng maayos iyon ng ating bida. Sumangayon naman ang ating bida habang nakangiti sa bago niyang skill. Isang hapon sa matataas na kabundukan. May 2 tao ang naglalaro ng chess. Ayon sa matanda na si Wang Fen, ang Grand Elder na nasa first stage of Martial King Realm. Sinabi nito sa Sovereign na ang kanilang sect ay walang first-class divine reward sa nagdaang taon. Sinabi naman ng Sovereign na ano sa palagay ng Grand Elder. Ang lalaki ay si Qin Yuan daw ang Sovereign na nasa 4th stage of Martial King Realm. Sinabi ng Grand Elder Wang na nagpadala siya ng tao na sumusubaybay sa taong iyon. At kapag ang taong iyon ay may talento ay gagawa siya ng mga exception at gagawin niyang sariling disciple ang taong iyon. Sinabi ng Sovereign na talo siya, tumatanda na siya kaya lagi na siyang natatalo sa chess. Sinabi ng Grand Elder Wang na masyadong abala ang kanilang Sovereign. Ayon sa Sovereign na kulang 3 buwan na lang ay magsisimula na ang Tianluo competition. Dagdag pa nito sa sana masurprise sila ng taong iyon. Sumangayon naman ang Grand Elder.
Sa isang banda nagtonggo si Yeyun sa outside the 7th-tiered pagoda. Sinabi ni Yeyun sa elder na naparito siya para kunin ang reward sa pagtapos sa tower. Ibinigay ng elder ang isang tambak na spirit stones at sinabing kay Yeyun lahat iyon. Gulat na gulat ang ibang disciple sa dami ng spirit stones. Kinuha ni Yeyun ang lahat ng spirit stones at nilagay sa storage bag. Hindi makapaniwala ang ibang disciple sa si Yeyun iyon. Maya-maya ay may babaeng dumating at nakilala ang ating bida. Natuwa ang babae at si Yeyun nga ang nakita niya sabay bumati ito na tagal nilang hindi nagkita. Dagdag pa ng babae na hindi niya inaasahan na magpupunta si Yeyun sa Kaiyuan sect. Tanong ng ating bida na kung ang babae ba na ito sa si Qin Yao. Ang babaeng iniligtas niya sa kamay ng mga bandido noon. Tanong ni Qin Yao na kung ang ating bida ba ang nakatapos sa tower. Sumangayon lang naman ang ating bida. Binati ng babae ang ating bida dahil napakagaling nito at hindi siya nagkamali ng pagpili sa isang tao. Dali-dali nitong itinulak si Yeyun para ipagdiwang ang kakaibang okasyon na iyon, at ililibre niya ito ng hapunan. Dagdag pa ng babae na sabihin sa kanya kung ano ang nasa loob ng pagoda. Tanong inner disciple na kung si Yeyun ba ang nag-first place sa inner sect competition. Ayon sa isa na sumali si Yeyun sa inner sect at nakapasa sa 7th-tiered pagoda. Sabay tanong na kung tao pa ba ang ating bida. Sa isang banda may isang pusit ang nagmamatsyag at nasabi na iyon pala si Yeyun. Ilang oras ang nakalipas ay ine-report ng lalaking pusit kay Elder Han Xian ang buong pangyayari. Tanong ng Elder Han na ibig ba nitong sabihin ay nakapasa si Yeyun sa 7th-tiered pagoda. Sinabi ng pusit na totoo iyon at kitang-kita ng dalawa niyang mata, kaya hindi siya nagsisinungaling. Nagagalit na naman ang pusit na elder at sinabi na mas lumalakas pa si Yeyun. Dagdag pa na nagsisisi siya na hindi pa niya ito tinapos noon. Nang inig sa takot ang lalaking pusit at sinabi na huwag masyadong magalit si Elder Han. Dahil nakapasa lang naman si Yeyun sa 7th-tiered pagoda, wala lamang iyon. Sa galit ng Elder Han ay sinipa niya ang lalaking mukhang pusit. Galit na sabi ng elder na hindi alam ng iba ang sekreto ng 7th-tiered pagoda. Bilang elder ay alam niya ang lahat ng iyon. Kapag ang isang challenger ay kinilala ng guardian spirit ng pagoda ay bibigyan nito ang challenger ng treasure. Ang mga treasures na iyon ay mas mataas pa sa mga treasures na nasa treasures hall. Kapag si Yeyun ay binigyan ng makapangyarihang treasure, ang kanyang lakas ay tataas na naman. At ngayon kapag gusto nilang kalabanin si Yeyun ay magiging mahirap na sa kanila iyon. Sinabi ng pusit sa elder na kumalma lang ito sabay paalala na magbubukas na ang spirit spring sa mga susunod na araw. Mungkahi pa ng pusit na bakit hindi nila iyon gamitin para patayin si Yeyun. Natigilan ang Elder Han Xian sa kanyang narinig. Sabay na pangiti at naalala ang spirit spring. Ayon sa kanya .na magandang idea iyon. Kaya alam na niya ang gagawin. Naglabas ang Elder Han Xian ng dalawang storage bag at sinabi na ang sovereign at ang dalawang vice-sovereign ay wala doon. Kaya kailangan nilang kumilos kaagad. Kailangan nilang pigilan ang balita na nakapasa si Yeyun sa 7th-tiered pagoda. Mungkahi pa nito na ayaw niyang may ibang elders ang makaalam ng tungkol doon. Sumangayon ang lalaking mukhang pusit habang natatakam sa mga spirit stone sa kanyang harapan. Ngumiti na naman ang elder dahil bubuhayin pa niya si Yeyun sa ngayon. Sa isang banda ay naghahapunan si Yeyun at Qin Yao sa isang kainan. Sinabi ng babae sa ating bida na hindi niya inaasahan na ganun ang mararating ni Yeyun sa mga nakalipas na buwan. Kaya sobrang hinahangaan niya ito. Mungkahi ng babae na sa kasalukuyang lakas ng ating bida ay mapapasama ito sa listahan ng mapipili sa Spirit Spring Competition. Tanong ni Yeyun na ano naman ang tungkol sa Spirit Spring Competition. Sagot ni Qin Yao na kakasali pa lang naman ni Yeyun sa sect kaya malamang na wala pa itong alam tungkol doon. Paliwanag nito na ang ordinaryong Spirit Spring ay nagtataglay ng majestic spiritual power na magagamit ng martial artist sa pag-cultivate at makapag-breakthrough. Pero ito ay malapit ng maubos. At ang Spirit Spring na nabanggit niya ay ang spring na matatagpuan sa gitna ng Funyu Mountain sa labas ng Qingyang County. Ang special dito ay mayroon itong Spirit Vein underneath, na automatikong napupunuan ng enerhiya na dumadaloy dito. Sinasabi na isa itong pinagmamulan ng enerhiya. Base sa hirap ng lugar na kinalalagyan nito ay maituturing itong mahalaga.
Aaari ito ng 4 na sect mula pa noong madiskubre ito. May tinatawag itong 4 na major clan na pinakamalakas sa Xinjiang County at ang 3 ay ang mga karatig bansa. Ang isa ay ang Laiyang sect ng Heishan County, ang Liuhi sect ng Baiyan County, ang Fenglei Pavilion ng Huainan County. Daang taon ang nakaligtas ang 4 na major sect ay nagpasya na gagamitin nila din ang spring bilang pagsusilit sa 4 na major sect. Ang spring na iyon ay na-activate lamang isang bises sa isang taon. Bawat sect ay pinapayagan na magdala ng 8 na bagong disciples na may mataas na talento na sasali sa competition. Pero sa huli tanging 20 lamang ang maaaring pumasok sa spring. Sa original ang bawat sect ay may 5 tao na nakalaan para pumasok sa Spirit Spring. Pero binago na iyon at ginawang labanan. Sagot ni Yeon na nauunawaan niya. Sinabi ng babae na tuwing nagbubukas ang Spirit Spring ay doon na may nagaganap na labanan. Sa pagitan ng mga bagong pasok na disciples ng 4 na major sect. Dagdag pa ng babae na ang kanilang Kaiyuan sect ay wala pang panalo nitong nakalipas na mga taon. Sinabi ng babae na sa kasalukuyang talento at lakas ni Yeon kapag sumali ito sa competition ay siguradong mananalo ito sa Spirit Spring competition. Sinabi ni Yeon na kung totoo ang sinasabi ni Chin Yao ay magandang lugar iyon para mapaunlad ang kanyang lakas. Sabay nagpasalamat siya sa impormasyon na sinabi ng babae. Sinabi ni Chin Yao na wala lang iyon dahil iniligtas naman siya nito noon. Dagdag pa na pag nangailangan ng tulong sa kanya ang ating bida ay magsabi lang ito. Sagot ni Yeon na kailangan na niya ang tulong ng babae ngayon. Tanong ng babae na ano iyon. Sa isang banda sa backyard of Kaiyuan sect ay may isang disciple na nagsisinay at inatake ang isang puno. Ang nagsisinay pa ay si Wang Gan habang sinasabi na matagal na siyang nagsisinay pero ang kanyang cultivation ay hindi umaangat. Nagagalit siya dahil ang brat na si Yeon ay palagi na lang nagpapahanga. Pati ang kanyang si Li Qingzhou ay pinapanood ang laban nito. Dahil doon ay ang kanyang si Li Qingzhou ay hindi siya pinapansin. Maya-maya ay may narinig na tinig si Wang Gan kaya napalingon ito. Pagtingin tiya sa likod ay nakakita siya ng kuweba na may butas at tinatawag siya. Natanong na lang siya na kung isa ba iyong secret cave.